astig, maangas. Ilan lang yan sa pangmalakasang jersey designs ng sports clothing line na ito sa Malabon. At every jersey daw has a different story. Share na yan! Lagi akong pinapagalitan ng asawa ko kapag tumatakas ako sa bahay para mag-basketball. Ang pagbebenta ng jersey ay naging source of income ko. Lagi akong confident kapag suot kong jersey na to tuwing maglalaro. Asus! Nako kayo mga boys! Ano ba ang kwento ng jersey nyo? Viral ang post na ito ng isang motovlogger na umani ng sari-saring reaksyon at komento mula sa netizens. Maging a video na ito ng team payaman couple na sina Abby at Kevin, may kwelang storya rin. Pero kung hanip na story ng jersey lang naman ang pag-uusapan, hindi raw pahuhuli ang 29 years old na si Kirstine. Ang story ng jersey ko, syempre, ito yung naging buhay ko. Dito ko nakilala yung naging asawa ko. Simula nung nag-aaral ako, ito na talaga din yung tumulong sa akin. Naging source of income din talaga. Taray, negosyante na, pumapag-ibig pa. Nagsimula yung sports garage noong 2016. And then nung time na yon, ang alam lang namin gawin is yung customized belt. Additional na upgrade sa mga belt ng holster ni Papa. Ipinakilala kay Kirstine ang paggawa ng jersey para mas madagdagan ang kanilang produkto. Unang-una wala talaga akong idea. Kasi ano lang to bago lang to sa Pilipinas that time. So isa kami sa mga unang nagkaroon ng machine. Nakagraduate ako ng multimedia arts and marunong ako mag-layout, mag-photoshop. So kahit papano, hindi ako masyadong nangapa. Maaga na ulila ang ama ni Kirstine kaya kahit bata pa, tinuruan na silang magnegosyo at tumayo sa sarili nilang paa. Sobrang thankful ako na meron akong papa na nandyan, na nag-guide, palagi, sumusuport. Tapos every time na bumabagsak ako, nandyan siya palagi. Malaki rin ang pasasalamat ni Kirstine sa kanyang asawang si Justin na dating professional basketball player. Dahil sa kanya, mas lumawak yung idea ko sa mundo ng basketball. Kung ano bang mas gusto ng lalaki kasi nagkaroon na ako ng parang kasangga ngayon. Curious ba kayo kung paano ginagawa ang basketball jersey ng inyong mga mister o jowa, mga mare? Sagot na namin ni Kirstine yan. Nandito tayo sa paggawaan ng jersey ni Kirstine at magiging jersey maker tayo for a day. Kapag maganda raw ang gawa ko, aba, meron tayong pagbibigyan, mga kapuso natin. Hello po, Mami Susan. Welcome po sa Sports Garage. Start po muna tayo sa layout ng jersey. Layout. Siyempre gusto ko yung parang ng vibe ng pera paraan. Yan gusto ko. Paano ba? Ano susunod dyan? Click po. Click ang alin? Kiklik ko to. Tapos, Tapos dadrag niyo po. ang dami naman tinuturo mo. Masyadong complicated. Ikaw na lang. Dito yung printing area natin. Ang gamit natin is sublimation paper. So, ingatan po kasi water-based yung neto, yung ink. So, kapag nalagyan ng tubig, masisira agad yung design. Ay! Ayan na po. Parang pangalan ko yan. Number 7, dahil kapuso. Ayun. Ikakat na. Apo. So, dito naman po yung production area natin. Dito nadalhin to. Yan, opo. Wow, eto na tayo. Opo. Okay, ito na tayo sa may heat press area. So, saan ko lang? Ang init? Opo, mainit po talaga Parang time dito. pandesal dito, no? Opo. Bali, ito-transfer na po siya. So, yung part na may print, yun po yung nakataob. Lumalapat. Yes po, lalapat po siya. Sa init, Yes po. naluluto. Tapos ano susunod? Para lang po Tutulak kayong natin? nagbe-bake. Okay. Ipapasok niyo na po siya. Tanan! Oh, dyan. Bye-bye! 45 seconds. So, babatakin na natin. Yan na. Yan. O, diba kabog? Ay, ang ganda! Very Opo. colorful. Vibrant po siya. Vibrant. Yes po kasi And yung... energetic. Opo. And so alive. Nasa tela na agad ako. Titingnan na ni Kirstine kung pasado ba yung gawa natin. Ay, ano ba naman to?
Pinondohan ng tatay ni Kirstin ang kanyang negosyo ng 1.2 million pesos kaya siya nakabili ng sublimation printer at heat press. Kapag peak season talaga, like Summer League, March, April, May yan, malalakas yan, kaya mong kumita ng 700,000. And kapag normal months, kung hindi masyadong maraming liga, pwede ka mag-earn ng 300,000. Basta ano lang, sipagan mo lang para dumami yung projects mo. Pero bago ma-perfect ni Kirstin ang kanyang business, sinubok din ang kanyang pasensya at katatagan. Hindi mo naman pwedeng mano-mano. So, na-push kami na bumili ng machine. From that machine, nakapag-start kami, napadami namin siya. More on self-study, self-learned experience talaga kung paano isosolve, paano mas mapapaganda. Naglalaro mula 499 hanggang 899 pesos ang presyo ng iba't ibang sportswear ni Kirstin. 899 pesos ang benta sa kanilang set ng jersey habang 499 pesos kapag sando lang. Nasa 599 pesos naman ang t-shirts, volleyball shirts, club shirts at uniforms. Meron din silang motorcycle jersey sa halagang 699 pesos at 650 pesos naman ang mesh shorts. Nandito po yung tahian, saka yung cutting area and pairing. Dito rin nagpapak. Ito na pala ang pinaka-challenging. Siguraduhin lang po na wag makat yung sa design. Dito tayo magtatahi. Ready na po ba kayo magtahi? Iniisip ko. Ayun, di ba po? Oh, perfect. Ay, dali lang naman pala. Oh, dapat isasabay niyo po yung tela. Ay, Yan. ay, teka, parang na hindi po. Stop. pantay. Okay lang po. Oh. Dapat tanggalin niyo po yung mga... Excess na Opo. tahe. Kaya ko yan. Yes, kayang-kaya. Gawain natin yan. Ayan. Kailangan ba? Gano'n? O, yan. Oh, perfect. Oo nga naman, para pag kinuha ng nagpatahe, wala na si Mulmol. Ay, ano ba naman to? Hindi po dumaan sa quality control. Wala akong alam dyan. Pakiayos na lang Hindi po. ako. Ayan, dapat maayos. Sorry, ma'am. Sorry Okay po. lang po, pasensya na din. Maganda yung ano nila, yung produkto nila at saka napakabilis ng proseso. Yung pinagawa ko po nung nakaraan, 6 years ago, hanggang ngayon buo pa din po. Best quality, di ka talaga mapapahiya. Saka inain yung mga designs nila. Ang normal time dito sa sports garage para makapagpagawa ng jersey ay 7 to 10 working days. Pero kapag sobrang kailangan mo talaga ng rush, 3 to 5 days kaya yan. Pero meron kaming mga additional doon na rush fee. Titingnan na ni Kirsten kung pasado ba yung gawa natin. Kailangan maganda dahil may pagbibigyan nga tayo mga Sige nga kapuso, po, di check ba? natin yan. Ay, pwede na para sa first time. Wow, pasado. Konting stretch lang to. Matapos akong sitahin kanina, perfect na daw. Opo, ganun naman po talaga. Ganun talaga. Dapat kasi mahigpit Pero ang tayo. ganda. Okay, try natin yung ating jersey. Ay, Ay. Ang ganda ng kulay. parang pang-news po yan. At dahil 2 thumbs up si Kirstin sa gawa ko, may premyo tayo. Miss Susan, maraming salamat po dito. Nauuso po ang liga ngayon, lalo na summer. Jersey ng Black Rider. At ang nakalagay, Elias. Ayan. Ay, sis Tom! Ito po yung karakter ko po sa Black Rider. Yan. Ma'am, ganda naman tela, oh. Thank you, Miss Susan. Ito pinakamaganda. Yan, no? Kim Arthur. Siyempre, maraming salamat dito. Madam Susan at siyempre sa Pera Paraan. Sa pagpapatayo ng sportswear business, may mga importanteng bagay na dapat isaalang-alang. Number 1 dyan yung quality. Kasi syempre, basketball, pisikalan yan. May time na nahahatak yung jersey mo. Pag yan, hindi quality, lalo na yung mga tahe, masisira agad yan. Dapat din mabilis kayong mag-production kasi madalas sa mga liga, pagka-announce, within 2 weeks, liga na. At bukod sa kalidad ng produkto at serbisyo, dapat hands-on din sa pag-promote nito. Nag-sponsor kami sa mga big leagues. Meron kaming ginagawang branch out in a rack. So, ito yung offer namin sa mga gusto mag-reseller or gusto magka-branch in their area pero hindi nila kailangan maglabas ng puhunan. Bukod sa ipapatayong bahay at store expansion, malaki na ang naitulong ng negosyo ni Kirstin. Nakaka-travel kami abroad, meron din kaming restaurant, makakatulong din kami sa parents namin. Pero paano ba talaga maging matagumpay sa business, girl? Porsigido ka, saka dapat alamin mo tong maigi. Kailangan marami kang oras para dito. Matuto ka mag-invest and mag-save ng money. Yung pera mo, paikutin mo. Pinatunayan ni Kirstin na talagang every jersey has a different story. Hindi lang tagumpay sa negosyo dahil pagdating sa love life, winner din kasama
ang mahal sa buhay.